At dahil nga sa pahayag ni General Romeo Bronner na posibleng madamay ang Pilipinas at kailangan maghanda ng mga sundalo sa posibleng Taiwan invasion, mga kapatid, yan ay umani ng samot-saring reaksyon, mga kapatid, mula sa mga netizen. At yung ibang mga nagbigay nga ng reaksyon parang mga puyat pa, mga tol. No, kasi ang buong akala nila o pagkakaintindi nila sasabak ang Pilipinas sa digmaan, mga kapatid, no? Tulad na lamang nitong isang post na to. Ito mula to sa Net25, yung papanoorin natin mamaya. Pero meron kasi isang post, mga kapatid, mula sa News 5 dito sa Facebook. Ang umani ng samut-saring komento at reaksyon. Sabi rito kasi sa post, mga kapatid, ito kinaption lang naman nila yung pahayag ni General Romeo Bronner at saka ni Guo Jaikun. Di ba ito napanood natin to kahapon Do not be content with securing just the northern hemisphere. Di ba? Up to Mavulis Island, start planning for actions in case there is an invasion of Taiwan. If something happens to Taiwan, inevitably, we will be involved. Involved tayo, mga tol, hindi dahil sa pakikipaggera natin. Linawin lang natin yan doon din mismo sa galing sa pahayag ni General Romeo Bronner. Dahil meron tayong almost 300,000 OFWs na nagtatrabaho, mga kapatid. OFW nga na nasa Taiwan at kailangan natin yung ilikas. 'Di ba? Kaya tayo magiging involved. Hindi pwede yung manonood lang tayo, mga tol. Meron tayong mga kababayan doon na kailangan nating tulungan kung sakali. Ngayon, meron ding pahayag. Si Guo Jaikun, mga tol. Ang sabi rito, how to solve the Taiwan issue is the Chinese people's own business and others are not allowed to make decisions. Pati ba naman yung pagliligtas namin sa mga kababayan namin, pakikialaman ninyo yung decision namin doon, di ba? We advise the relevant people in the Philippines not to provoke and play with fire on the Taiwan issue. Those who play with fire will get burned. Sabing ganon, mga tol. Diba? So ang tinutukoy naman dito ni General Bronner, kahit panoorin ninyo yung video, wala siyang na-mention, mga tol, na tayo ay sasabak sa gera. Diba? Ang sabi rito, mga tol, meron tayong mga OFW na kailangan nating ilikas kung sakasakaling magkaroon nga ng digmaan doon. Ngayon, marami rito, mga kapatid, ang mga kababayan natin na bumase na lamang dito at hindi bumase sa buong pahayag ni General Bronner. Kaya ngayon, nakakuha siya ng samot-saring reaksyon. Katulad na lamang dito. Bakit kasi nakikialam sa problema ng iba samantalang maraming problema sa Pilipinas? AFP inutil, sabing ganun, pinura pa yung AFP, mga kapatid. 'Di ba? Yan ang problema kasi talaga, mga tol, sa mga Pilipino 'di ba? Tapos sabi pa rito, los-los nitong Pinas, hilig sumausaw, wala naman maibuga. Sabing ganun nitong commentary na to, mga tol. Bronner's words are his alone. Hindi po yan ang boses ng majority of Filipino, sabi naman nito, mga kapatid. Di ko na lang babanggitin yung mga pangalan niya, pero ilan pa lamang yan, mga tol, sa mga kababayan nating minsan nakakatawa talaga na bigla na lang nagko-komento pero hindi naman nila alam kung ano yung i-comment nila. So anong gusto ninyong mangyari? Pabayaan na lang ng gobyerno ng Pilipinas yung mga kababayan nating posibleng maipit sa gera doon sa Taiwan kung sakasakali mang lumusob itong China? Sige, i-comment ninyo yan sa susunod. Sabihin ninyo dapat hindi na mangialam ang AFP. Wala na tayong pakialam dun sa mga OFW na yan. Di ba? Masyado kasing yung mga kababayan natin, mga tol Ngayon, tuloy natin tong balita, mga kapatid, mula rito sa Net25. AFP Chief, Pilipinas madadamay ko sa kupin ng Taiwan, no? Pinawi ng Malacanang, ayon dito sa report, mga tol. Pinawi ng Malacanang ang pangamba ng mga OFW sa Taiwan, yan, no? May mga OFW tayo doon, mga kabatid, mga kababayan. Hindi sa pakikialam sa gera ang gustong mangyari ng AFP. Diba? Kasangkapan sila ng gobyerno, alangan ng yung mga congressman, senador, presidente maglilikas mismo doon. Diba? Siyempre, kasangkapan ng gobyerno, mga tol, mga sundalo natin, tutulong yan para magkaroon ng repatriation o para makuha, mga kapatid, kung sino mga kailangan nating ilikas kung sakasakaling magkaroon ng Taiwan invasion. Sabing ganon, mga kapatid, dito sa report.
Sa gitna ng military drills ng China, ayon kay AFP Chief General Romeo Bronner, dapat maging handa ang tropa ng Northern Luzon Command sakaling lumala ang tensyon. Doon kasi mga tol pinakamalapit eh. Alangan na padaanin natin sa Mindanao, napakalayo nun, di ba? Doon ang pinakamalapit eh. No, panoorin na lamang natin to mga tol. Yung mga kababayan natin talaga kitang-kita mo hilig manood ng kung ano-ano. Pinawi ng pamalaan ang pangamba ng mga Overseas Filipino Workers o OFW sa posibleng manong pag-atake ng China sa Taiwan. Ito ay kasunod naman ng paglulunsad ng Chinese Joint Military Exercises sa paligid ng Taiwan bilang babala. Ilang araw po matapos ang pagbisita ni US Defense Chief Pete Hegseth sa ilang bansa sa Asia, kabilang na po ang Pilipinas. At sa harap nito, iginit naman ng mga mambabata sa mataas sa kapulungan ng Kongreso na dapat maging alerto at agad nang ilikas ang mga Pinoy sa Taiwan bago pa lumala ang sitwasyon. Yung mga kababayan nating panay komento lang hindi naman ata nag-iisip eh. 'Di ba? Ang iniisip dito ng ating mga sundalo, mga tol, yung mga kababayan din natin mismo na posibleng maipit doon. Wala naman sinabi si Romeo Bronner, ihanda ang mga missile, ihanda ang mga sundalo, makikilaban tayo, ipagtatanggol natin ng Taiwan. Walang ganun. Gumagawa kayo ng kwento ninyo eh. Una natin ang live report ni Eden Santos. Eden. Yes, Alex, tila pinakakalma ng Malacanang ang mga Pilipino, lalo na yung mga OFW na nasa Taiwan sa posibleng pag-atake o pananakop ng China sa Taiwan. Walang dapat ikabahala ang mga Pilipino sa posibleng pag-atake ng China sa Taiwan. Yan ang tugon ni Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro matapos atasan ni Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Bronner ang mga tropa ng Northern Luzon Command na maghanda sakaling may sumakop sa Taiwan. Sa aming pagtanto ay hindi naman po dapat mabahala ang taong bayan patungkol po dito. Naglunsad kasi ang Chinese military ng joint exercises na binubuo ng Army, Navy, Air Force at Rocket Force sa paligid ng Taiwan bilang babala ilang araw pagkatapos bumisita si US Defense Chief Pete Hegseth sa ilang bansa sa Asia na kinabibilangan ng Pilipinas. Ganyan yan, gawain na nila yan mga tol. Whenever na may nagpupunta taga-Western country, for example, Amerika, bumibisita sa mga bansa rito, Japan, Taiwan, Pilipinas, particular mga tol kapag Taiwan kapag bumibisita ang sino mang representative mula sa US, bibisita sa Taiwan, eto na yung ine-expect na mangyayari. Magsasagawa ang China ng kanilang military drills sa palibot ng Taiwan na sinasabi nilang bilang parusa o bilang tugon sa gustong mangyari ng Taiwan na humiwalay. Mga tol, wala na tayong pakialam doon. Yun dapat ang tandaan ng mga kababayan natin. Wala na tayong pakialam doon. Pero dahil nga meron tayong mga kababayan na nagtatrabaho doon, nagiging involved tayo mga tol sa ibang parte, sa ibang usapin mga tol. Hindi yung pakikipaggera. Ang problema kasi mga kapatid dito sa mga kababayan natin, puro ganun lang eh. Hindi gumagamit nito eh, no? Ulitin natin to. Nitong Biyernes, bibilangan ng Pilipinas. Nitong Biyernes, March 28, 2025, ay malugod na tinanggap sa Malacanang ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Hegseth. Sinabi ng Pangulo na patunay ng patuloy na malakas na pagtutulungan ng Pilipinas at Estados Unidos ang pagbisita ni Hegseth sa gitna ng tensyon sa South China Sea. Sinasabing pagbisita diba? ay tiniyak ni Putulin muna natin. Dito nga sa West Philippine Sea mga tol, hindi tayo nakikipaggere kahit na binabakbakan tayo ng China eh. Tapos gera ng China, Taiwan, mangingialam ang mga sundalo natin makikipaggera. Siyempre hindi. Diba? Ay nako talaga, di ako makamove on dun sa mga nagko-comment mga tol eh. Basahin nyo na lang yung mga comment mga tol, matatawa rin kayo. Hegseth ang ironclad commitment o pangako ng US sa Mutual Defense Treaty at itinampok ang pangangailangan na palakasin ng military-to-military cooperation ng US at Pilipinas. Your visit to the region
and especially the fact that you have come to the Philippines as your first stop is a very strong indication and sends a very strong message of the commitment of both our countries to continue to work together to maintain the peace in the Indo-Pacific region within the South China Sea. He and I both want to express the ironclad commitment we have to the Mutual Defense Treaty and to the partnership, economically, militarily. Halos nasa 250,000 na mga Pilipino ang nasa Taiwan na posibleng maapektuhan sakaling magkaroon ng tensyon doon. O kinig. 'Di ba? Halos nasa 250,000 ang mga kababayan natin na posibleng maapektuhan. No? Anong gusto nyong gawin ng mga sundalo, 'di ba? Bahala kayo diyan, punta-punta kayo diyan eh. Ganun ang gusto ninyong mangyari? Ay naku po talaga. Yan ang problema mga kapatid dito sa Pilipinas, kaya wala tayong pagkakaisa. Minsan nauuna yung pagbibigay natin ng comment at reaction eh. Kaysa intindihin muna natin yung buong senaryo eh. Militarily. Halos nasa 250,000 na mga Pilipino ang nasa Taiwan na posibleng maapektuhan sakaling magkaroon ng tensyon doon. Naniniwala naman ang mga senador sa posibleng invasion sa Taiwan dahil nangyari na ito sa Ukraine. Ayon kay Senator Joel Villanueva, dapat kumilos ang Department of Migrant Workers at Department of Foreign Affairs para agad na mailikas ang mga OFW sa Taiwan sa ligtas na lugar. Sinabi naman ni Castro na tama lang na maghanda ang Pilipinas gaya ng paalala ni Browner sa buong tropa ng gobyerno at maging ang taong bayan. Kung mangyayari pa po yan, hindi po tayo dapat magtulog-tulog sa ating posisyon at Wala, minamasama ng ibang mga Pilipino yan, parang mga parang mga ewan eh. sa trabaho, lagi po tayo handa. Pero again, ang detalye pong iyan ay ibibigay po natin sa ating Defense Secretary at kay AFP Chief. Alex, gaya ng nabanggit ni PCO Undersecretary Claire Castro, tila nagiging maingat siya sa pagbibigay ng pahayag kaugnay nitong issue na may kinalaman sa defense and security ng bansa at ang ginagawang mga exercises sa pagitan ng US, kung saan ito yung isa sa nakikitang dahilan kung bakit ang China ay nagsagawa ng mga joint exercises sa paligid ng Taiwan. Alex? Okay, Eden, okay lang yun na pinawi ng Malacanang ang pangamba ng ating mga kababayan doon sa Taiwan at the same time ang kanilang mga pamilya na narito sa bansa. Pero ang tanong dyan, may naghahanda na ba? Meron na bang ginagawang repatriation team? May mga ganun na bang arrangement, Eden? Yes, Alex, isa yan doon sa itinanong kanina sa press briefing kung ano ba yung mga gagawing hakbang measures ng gobyerno sakaling nga magkaroon ng ganitong tensyon sa pagitan ng China at Taiwan, since marami yung mga kababayan nating nandiyan sa nasabing bansa pero wala pang masyadong maibigay na detalye ukol sa kung papaano yung gagawing paghahanda ng gobyerno dito sa posibleng maging epekto sa ating mga kababayang OFW sa Taiwan ng incident na ito na sana nga huwag mangyari but definitely ang naging sagot naman dati na pagkat may kaugnayan sa mga ganyang bagay ay ang DFA, ang iba pang ahensya ng pamahalaan na nakatutok dyan ang talagang may mga ginagawang measures para matulungan yung ating mga kababayan sa utos o atas na rin direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ang tinitiyak, hindi pababayaan yung mga OFW ng ating pamahalaan. Alex. Okay, maganda yung assurance na hindi pababayaan yung ating mga OFWs, Eden, no? Pero ang tanong pa, bukod doon sa 250,000 mga OFWs, nako, di ba pina-extend yung sa July 31, 2025, itong visa-free entry policy para sa mga Pilipino dyan sa baka mamaya maraming gustong magbakasyon sa Taiwan for leisure and business. Sabi nga, di ba, 14 days or less, pwede kang manatili doon. Walang visang hahanapin sa'yo. Paano yun? Baka Sarap pala pumunta ng Taiwan no? Hindi mo kailangan ng visa, no? Problema, pag pumunta ka doon, sakto no? Nakasaktohan ka. maraming pupunta doon sa Taiwan, medyo may tensyon.
Alex, siguro bukas sa susunod na press briefing ng Palasyo ng Malacanang, aalamin natin kung ang Pilipinas din ba ay magpapalabas ng travel advisory o na magbawal muna o kaya ay wag hikayatin munang magmamasyal o magbakasyon sa Taiwan ng ating mga kababayan, lalo't meron ng ganitong tensyon na nakaamba, Alex, sa pagitan ng China at Taiwan. At tayo naman ay malapit lamang dyan sa Taiwan na posible nga rin maapektuhan nitong tensyon na ito, Alex. Ayun, antabayan na natin kung meron Okay, ang problema mga kapatid sa mga Pilipino, no? Lalo-lalo na sa mga netizen, hindi misinformation kadalasan ang problema mga tol eh. Comprehension. 'Yun ang problema mga tol. Kaya sila mismo nag-i-spread no ng mga maling paniniwala nila dahil nga sa maling pagkakaunawa din ng ating mga kababayan. Again mga kapatid, yung sinasabi rito ni General Romeo Bronner mga tol dito ay hindi paghahanda sa pakikipagdigma. Okay? Ang sabi rito, do not be content with securing just the northern hemisphere. Up to Mavulis Island, start planning for actions in case there is an invasion of Taiwan. If something happens to Taiwan, inevitably we will be involved. Hindi pa ikipaggera ang tinutukoy dyan ni General Bronner. Kaya mga tol, yung mga nagagalit sa AFP rito, basa pa tayo ng isa. Sabi rito mga kapatid, itong mga namumuno natin dapat pinag-iisipan lahat ng mga sinasabi kasi hindi nakakatulong minsan. Masama kasi ang dating ng salita ng ating AFP chief. Nagiging masama mga tol kapag mali tayo ng pagkakaunawa. 'Di ba? Eto buti na lang may mga ibang nakakaintindi. Ayon sabi rito sa isa, hindi naman tayo nakikisawsaw. Ang intindihin nyo ang sinasabi na maraming Pilipino madadamay kasi nasa Taiwan sila nagtatrabaho. Syempre, kailangan nilang repatriation. Yun! May nakaunawa din. Ito pa isa, bakit hindi pwede maghanda ang Pilipino ang OFW sa Taiwan ang kailangan nila maligtas pa uwi? Diba? May mga ganun pa rin mga tol. May mga nakakaintindi pa rin. Pero nakakatawa lang talaga yung ibang mga kababayan natin mga tol. Anyway, bilang isang Pilipino, ikaw mismo, ano masasabi mo? Comment ka na lamang sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.